hapon po sa inyong lahat. And for those who are watching sa internet, magandang araw sa inyo kasi marahil nasa ibang bansa kayo at iba ang inyong oras. So, minsan pa, batiin natin ang ating katabi ng magandang hapon. Ayan, praise the Lord. Oh, yung mga nasa online din, batiin natin ng magandang araw. Praise God. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon Diyos. Now, tayo po ay nasa ating series, bagong series ng Living in the End Times. At kung mapapansin nyo, last week po ay diniinan sa atin mula po sa Ezekiel at gayon din po konti sa Zechariah ang patungkol po sa mga hula ng tungkol sa mga huling araw. At next week po, isang paalala lang po ang ating pong bibigyan ng diin naman ay ano po yung yung end times mula naman sa Panginoong Jesucristo. Kaya abangan po natin. Kaya huwag natin kalimutan, kung maaari, maimbitahan natin ang ating mga kamag-anak na marahil ay hindi pa nila nauunawaan ang mga bagay-bagay sa buhay, lalo na sa pangangailangan nila ng Panginoong Jesucristo. Now, sa ating pong pagpapatuloy, marahil tanong sa atin, ano ba talaga nangyayari? What is it really going on? Di ba? Mga katanungan na, bakit, ano ba itong mga gera na to? Patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin? Ano ba itong mga bagay-bagay na to? Alam niyo kung mapapansin niyo sa ating pag-aaral ng end times, hindi natin pag-uusapan yung pong para lamang interpret yung mga kaganapan based on biblical prophecy, ngunit para maintindihan natin yung mga bagay na yan ay hindi na dapat surprising sa atin. Kasi ang nais ng Diyos is to teach us how to live. Remember? How to live in our present condition, in our present times. Kasi anong saysay na alam natin garting na to, ito na yung nangyari, ito na yung fulfillment, kung hindi naman tayo nabubuhay accordingly. Andiyan pa kayo? Kasi kailangan alam natin how to live. Kasi kung hindi, sayang naman. Kaya nga, kung mapapansin niyo, when it comes to end times, hindi siya madali. Sobrang challenging yan. Kasi sa totoo lang, sa pag-aaral pa rin tawag, ang technical term na ginagamit nila sa mga Christian community, ang technical term ay eschatology. Pag yung logy, di ba? Yung study of the last days. No? Yung eschatology, iba-iba ang pananaw ng tao. Kung mapapansin niyo, natulog ng katabi niya. Layo na end time sa kagad. Kawawa naman. Now, balik tayo dito sa loob. Now, iba-ibang pananaw. Maybe to some of you, hindi nyo pa narinig yung ibang yan. Yung may tatlong major positions when it comes to the end times. Meron nagsasabi na, amillennial. Ano yung amillennial? Kasi sa Revelation, meron pong 1,000 taong pamamahala si Jesus Christ. And ayon sa mga amillennialists, yung mga naniniwala sa ganung posisyon, ay yung pong millennial kingdom is symbolic. Ayan po ay allegorical lamang. Hindi yan totoong, kumbaga hindi yan yung literal na mangyayari. Pero sa ilang mga Bible scholars, mayroong tinatawag na premillennial. Tandaan niyo lang po yung mga word para kahit konti, pag tinanong ka, alam mo, kahit hindi mo alam. At least, yung premillennial, ibig sabihin, bago yung 1,000 taong pamamahala ni Jesus. Darating si Jesus, bago dumating yung 1,000 taon. So, yung premillennial na yan, hati pa yan sa apat, kung mas stricto tayo ng konti. Yung isa ay tinatawag lang pre-tribulation. Di ba? Yun yung na-rapture kayo, na-rapture yung church, na-rapture yung Christians before the millennial kingdom. Before the tribulation. Tapos yung pangalawang pananaw naman doon ay mid-trib. Ano yung mid-trib? At the middle of the tribulation. Yung iba is na at any moment at the middle of the tribulation, kukunin ng Diyos yung church, yung mga Christians. Samantalang, yung isa namang mid-trib ay mismong after 3.5 years kasi may peace muna, then before that great tribulation, kukunin na ng Lord yung church. Yun ang premillennial na tinatawag pre-trib, ay mid-trib na pananaw. Yung post-trib naman, the church will suffer along with the rest of the world na mayroong matinding tribulation bago dumating si Jesus. Yung 7 years o na great tribulation, darating si Jesus, kukunin yung mga tao, and then they will rule for 1,000 years. Diba? Nakukuha ninyo? So, ang hirap na kaagad. Yung iba naman, tawag na post-millennial. Ano yung post-millennial? Pagkatapos sa 1,000 taon, saka pa lang darating ulit si Jesus para
bigyan na tayo ng final judgment. So, alin tama sa kanila? Now, lahat yan may tama. Then, what I'm trying to say, kasi lahat yan may supported ng scripture. Ngayon, nagkakatalo-talo pa dyan, parang lang maintindihan ninyo kung gaano kahirap ang aralin yung mga ganyan, kaya huwag kayo masyadong magpapaka-dogmatic sa area na yan. Kasi, sa kanilang pag-aaral, sa mga Bible scholars, mayroon tinatawag na preterist view. Ano yung preterist view? Lahat ng mga sinula dito, naganap na, nangyari na. Yung mga nakasulat sa Bible, nangyari na. Meron iba naman, partial preterist. Ibig sabihin, yung iba nangyari na, yung iba hindi pa. Nasusundan? Yung isa naman, tawag na futurist. Lahat, future pa. Okay? Yung iba naman, historicist. So parang somehow, ito ay kwentong ng history. Nalilito na kayo, no? Sabi sa inyo, mahirap eh. Tapos yung huli, idealist. Diba? Idealist, lahat ng mga sinabi sa Bible na prophecy ay allegorical, kaya hindi mo dapat yan titingnan literally. Nasusundan? Now, bakit ko kinikwento sa inyo? Para madiinan sa ating lahat na huwag tayo masyadong makipag-away sa bagay-bagay na ganyan. Sa halip, ito ang totoo and certain and for sure that it will happen. Ano yun? Jesus is coming again. Okay? The idea ay babalik at babalik si Jesus. Kung ano man yung tamang interpretasyon, ang question sa atin ay handa ba tayo? Kaya alam ba natin yung ginagawa natin? Tama ba yung paraan natin ng pamumuhay as we are waiting for the Lord? Kaya nga si Jesus gave a solemn warning to his disciples. Sabi niya, babalaan ko kayo kasi ganun-ganun ang pananaw ng mga tao eh. Tinasabi ni Jesus. Nung nabuhay siya magbuli, since they were expecting Jesus as the Messiah who will save them, especially Israel, ang isip nila, ito na yon. So, when they saw Jesus, kasi nung mamamatay si Jesus, parang wala sila pag-asa eh. Pero nung nabuhay siya magbuli, sabi niya, so they had come together, they were asking him saying, Lord, ngayon na po ba yung panahon na ibabalik niyo na ang kaharian ng Israel? Ibabalik sa Israel? Parang, wow, ito na ba yung panahon? Are you following? Ano sagot ni Jesus? Alam niyo, masyado tayong abala sa mga ganyan. He said to them, it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority. Sabi niya, huwag kayo dyan lalo mag-focus. Ito ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Tanong, have you experienced the power of the Holy Spirit? So, para saan? Sabi niya, and you shall be what? My witnesses. Both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and even to the remotest part of the earth. Sabi niya, kahit saan kayo naroon, I want you to be my witness. Gusto ko i-represent ninyo ako and confirm the claims I have to all the people. Gusto kayo yung maging katibayan na tunay ng yung mga inaangkin ko, totoo. Nakuha niyo po? Alam niyo, isang malungkot na realidad, parang yung nagkaroon ng isang paligsahan ng takbuhan sa China. International to Tingnan niyo mga itsura ng mga tatakbo. Tingnan niyo ito nasa gitna. Ito nasa gitna, laki ng tiyan, parang ako. Hindi ready. Siya po ay representing Somalia. Kaya alam niyo po ba, nag-viral po yan. Dahil nag-viral yan, parang, ano ba yan? Palakasan lang yan. Ano ba yan? Ba't naman yan na nag-represent sa atin sa Somalia? Naging kahihiyan para sa Somalia, ang ganyang, representative. Sabi ko, grabe. Now, tanungin natin, kung titingnan nila ang Christian tulad natin, mapapahiya ba ang ating nire-represent? Now that we know that everything will come to an end, and many people might suffer because of the lack of witnesses, as in good witnesses, for them to believe Christ, tanong na sa sarili natin, am I representing Christ properly? Nakuha ninyo, yun ang malaking hamon. Kaya nga, we need to understand, knowing that we are already in the end times, ang tanong na, are we living accordingly? Kasi marami na niyo, darating. Sa totoo lang ang end times sa atin, dumating si Jesus o hindi pa, lahat naman tayo may ending eh. Lahat tayo may ending. Hindi natin alam hanggang kailan tayo. Pwedeng mamaya, iba sa inyo, nakapumikit lang ngayon, tuloy-tuloy na. Hindi natin alam. Huwag naman sana mangyari, di ba? Hindi natin alam. Yung iba nga, pagkalabas pa lang sa kalabas, hindi. Meron nga akong kilala nagse-celebrate ng birthday. Kumain lang, nabilaukan, patay.
Hindi dahil sa matakaw siya, ha? Talagang may mga taong nabibilaw ka na hindi nila namamalayan. Nagkataon, tas hindi alam gagawin. Patay. Pero napakalakas doon, napakasigla, napaka-healthy. Parang hindi mo ma-imagine, what? Namatay. Ang bilis na pangyayari. Hindi natin namamalayan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka sanang mamatay agad. Kasi baka sabihin mo, mamamatay ka din. Walang ganon. Na huwag sana. Ngayon, bakit importante yan? Dahil, kaya natin inaaral ang propesiya, parang sa ganon, talagang mapagtibay natin lalo yung ating tiwala sa Diyos. Amen po? Yun yung diniinan sa atin nung nakaraang linggo. Kasi, dahil sa panahon natin, ang daming nagki-question sa Diyos, maaaring iba sa atin, nakikigaya na rin, hindi naman natin inaaral. But the mere fact that God tells us what will happen as in advance, and it happens, it only means that there is a God who is in control of everything and understands everything that is happening. Amazing, no? So, lalo tumitibay yung pagtitiwala sa Panginoon Diyos. And obviously, it validates the Word of God, the Bible. Kaya parang, wow, hindi ko pang hihinayangang basahin ito palagi. At itutulong tayo to grow in faith. And of course, to prepare us for eternity. Si Pastor Ricky added this last line. It should inspire us to tell others about Jesus. Bakit kamo? Kasi tinutulungan tayo ng Lord, binibigyan tayo ng bala. O yan ha, sinabi ko sa scripture yan, nangyari yan. Halimbawa, last week ang bilis ka sa atin. Israel and prophecy. Tama? To know God through Israel and Bible prophecies. Now, tingnan nyo mabuti. Kung kayo na ipanganak in 1900, meron ba? Wala. Buti na lang. Now, kung na ipanganak in 1900, walang bansang Israel. And if you're reading the scripture, you would say, totoo ba ito? Ano ba? Wala namang Israel eh. Nangagkalat ang mga Hudyo all over the world, pero wala nang Israel. But somehow, sabi ni God sa Isaiah 66, verse 8 and 9, can a nation be born in a day? And true enough, it happened. Isang araw lang, biglang naisilang ang bayan ng Israel. At itong nakakagulat sa bayan ng Israel, ha? Noong 1967, kasi 1948 sila eh. 1948 sila nabigyan ng recognition as a nation. Ulit. Kasi nawala na, nagkalat na sila eh. Noong 1967, alam nyo ba, kabago-bago pa lang nilang bayan. Nilusob sila ng United Arab Republic. Kasama ang Libya, kasama ang Syria, ang dami nilang kasama. At nilusob sila ha. Alam nyo kung gaano sila karami na lumusob? 500,000 sundalo. O, nai-imagine nyo na. Ngayon, ilan lang Israel? 75 sundalo lamang. Ay, 75,000 sundalo lamang. Can you imagine? 500,000 against 75,000 Israeli. Well, do the math. Walang kalaban-laban yan. Talon-talo, 75 against 500,000. Kaya they were being attacked from all fronts, like north, south, east, west. Talagang, ang labo. Yung kanilang tangke in the field. Tangke ha? Alam mo kailang tangke? 5,000. 5,000 tanks. At alam nyo kung ilan ang sa Israel? 1,000. Oh, may panalo yan? Walang panalo yan. Now, lalo na yung kanilang eroplano, yung kanilang fighter jets, naku po, ang layo-layo. Kasi tingnan nyo naman, yung kanilang fighter jets, 900 combat aircraft ang sa kalaban. At sa Israel, alam nyo kailan? 175 planes. May laban? O, imagine nyo na China at Pilipinas. Di ba? Wala. Aeroplano na, yung bala natin, good for 1 day lamang. O, pag-isipan nyo, may panalo tayo? Wala. Di ganon din yung Israel. Wala silang panalo dito. Pero after such great wars, naku, halos ubos yung mga fighter planes ng kalaban. 2,000 lives died at that time. At hindi lang yon. Alam nyo kung ano nangyari sa Israel? Nakakatuwa. They were able to take over Arab-controlled territory. Kasama ang Sinai Peninsula, Golan Heights, Gaza Strip, and West Bank. Anong meron dyan sa Israel na yan? Sabi ni Lord, I will fight for you, and these countries will never win over you. Amazing, no? So sabi ko, kung yan ay totoo, Lord, thank you! Kayo rin ang Diyos ko!
As dami nating kalaban. Ang dami nating kalaban. Kalaban natin ang bilihin, gasolina, tuition fee. Di ba? Pasko na naman. May panigaw naman ko. Pasko. Di ba? Nasasakupin ng ating mga bulsa at bangko. Di ba? Uya, ubos ang pera. Ang dami natin kinakatakutang bagay. Tama ba? Kaya sabi natin, ano na ba natin harapin? If I can trust God, then at least I know, hindi ko kailangan sumuko at matakot. Kaya sabi nga ni Benjamin Netanyahu nung 2015 pa ito, October 1. In every generation, there were those who rose up to destroy our people. In antiquity, we faced destruction from the ancient empires of Babylon and Rome. In the Middle Ages, we faced inquisition and expulsion. In modern times, we face pogroms and the Holocaust. Yet, the Jewish people persevered. And now another regime has risen, swearing to destroy Israel. That regime would be wise to consider this. I stand here today representing Israel, sabi niya, a country 67 years young, but the nation state of a people nearly 4,000 years old. Yet the empires of Babylon and Rome are not represented in this whole of nations. Neither is the 1,000-year reach. Sabi niya, those seemingly invisible empires are long gone, but Israel lives, and the people of Israel live. History records that Israel stands at the grave of its enemies. Amazing, no? Hindi yung Israel ang sikat dito, but the God who is protecting them. Are you following? Ngayon, ang sarap, and He is the God we are worshiping. Kasi sabi ko, Lord, nakakapanatan ng loob, no? Sa dami mong problema. Now, tingnan niyo po yung pag-uusapan natin ngayon. Be faithful, there is hope for tomorrow. Bakit be faithful? Pag sinabi mong be faithful, be full of faith. Huwag ka paduda-duda. Be full of faith. Hanggang dulo, be full of faith. Huwag ka matakot. Now, may tanong ko sa inyo. Ilan sa inyo na-scam na? Okay, maya, na-scam na, naisahan kayo. Yung bang mababait na kaibigan, biglang nawawala pagka nakuha nila yung pera mo. No, ang dami scammer ngayon. Okay, tama na yung pagtataas ng kamay. Pare-paro tayo. Lahat tayo na-scam. Minsan, merong financial scammer. Di ba? Merong emotional scammer. Di ba? Niligawan ka, tapos magkita kayo, di ba? At papadala ka regalo, tapos biglang tapos magbabayad ka muna para makarating sa'yo, di ba? Ikaw naman, tuntua ka, yay, may na-inlove sa akin for the first time, hindi ka pa nakikita, sabihin, ang ganda-ganda mo. Ay, ewan ko ba, ano nangyayari, ha? Tapos mayroon pang spiritual scammer, na parang sinasabi na kami ang totoo. Napansin nyo, kami totoo. At ako ang anak ng Diyos. Oh. At kami naniniwala. Nakuha ninyo? Nakukulong pa yun, ha? Hindi sa paninira. I'm just telling you, nangyayari yan, and yet some people, natatakot ang mga malaglag ako, but and yet, they are still being fooled. Left and right. Hindi lang yan dito, kahit sa ibang bansa. Kung napanood nyo lang sa Korea, huwag nyo na panoorin. Sayang oras. Yung holy betrayal, grabe. Sabi ko, grabe naman to. Paano nanininlang ang mga taong ito? Yan alam mo, sagot ng Diyos sa akin, kapareho mo lang din sila. Pwede ka, maloloko ka din. Nakuha nyo? At ito, ingat kayo ha. Ang kadalasan manloloko sa atin, mga kapwa rin natin kasama sa day group. Minsan day group leader. Huwag nyo pagkatid sa day group. Manloloko ata ito ha. Hindi, walang ganunan. What I'm trying to say is this. Kaya nga we don't encourage in our day group ng utangan. Di natin encourage mga business. Bakit? Kasi para ma-eliminate natin yung mga ganung manloloko. Tama? Pero makakalusot pa din. Pero huwag kang mag-alala. Kung merong end times, lagot sila kay God. Bakit ka mo? Baka kung ikaw ay biktima, tapos nakikita mo nga, parang ang rangya-rangya ng buhay ng mga marangyang yan. Marangya. Di ba? Ang sarap ng buhay na parang yaman-yaman nila, and yet ikaw nagdurusa ka, pagkatapos yung pinaghirapan lahat-lahat, tapos kukunin lang nila, huwag kang mag-alala. Haharap din sila sa Panginoon. Tingnan nyo sa end times, para makita nyo. At yung devil na nanloko sa kanila, itatapon yan sa lawa ng apoy. Na mayroong pong brimstone, sabing ganon. And where beast and the false prophets are also. They will be what?
tormented day and night forever and ever. Now, kung hindi tayo natatakot sa forever and ever na 24/7, na tinotorment ka, ewan ko anong klaseng tao ka. Palagay ko, demonyo ka nang talaga. At hindi ka matakot. Kasi, ito nakakatakot to eh. Now, tingnan niyo pa sabi niya gano'n. Pag hindi nagsisi yung mga yan, tingnan niyo. Then I saw a great white throne, and he who sat upon it, and whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, dakila man o hindi. Diba? And books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds. Naku, ang daming aklat nakabukas. Lord, ba't ako mapupunta sa ipati o tatapos sa dawa ng apoy? Ano ka ba? Niloko mo yung anak ko? Pinag-invest mo, tapos tinakbuhan mo? Ayan o, nakasulat. Eh problema, ang ginamit, MacBook. Ayan sa projector, oh. Kitang-kita. Di ba? Parang wow. Di ba? Ito niligawan mo, 55 na yan. Kinortahan mo lang. Ano ka ba? Sinabihan mo pang maganda siya, hindi mo naman nakikita. Papadala lang ng pera, ano ka ba? Kita mo yung 55 na yan, tinamugmukha niya, naging 90. So, pamumblema. Now, what I'm trying to say, hindi makakalimutan ng Diyos kasi naka-record. Lord, nagsisimba naman ako, matin ako nagsisip. Ano ka ba? Ayan, oh. Natutulog ka, oh. hindi kayo ito. Yung mga walang yang nangloloko. Naintindihan ninyo? Hindi ka pwedeng makalusot eh. Kasi yun, doon lahat eh. Kung magsisi ka, praise God. But bring forth to your repentance, sabi ng Lord. Kasi dapat may bring forth fruit. Diba? Kasi may bunga yan. Hindi pa pwedeng, my name's in the book of life. May bunga yan. If you keep on practicing in sinning or practicing sin, then there is something wrong with what you thought true. May mali ka kasi imposibleng magpatuloy ka sa kasalanan. Are you following? Kaya nga sabi ng Lord, anong sasabihin nila? Then the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, every one of them according to their deeds. And death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kahit na mag-volunteer ka pa ng maraming beses sa pagsilbi para sa Diyos, ano sabi ng Lord? Depart from me, I never knew you. Bakit walang bunga yung repentance? Walang katotohanan. Kaya, yun ang tayo naman, kahit ano pang mangyari, be faithful. Bakit? There's hope for tomorrow. Kaya yung mga nang isa sa inyo, relax lang kayo, huwag nyo na awayin. Ibigay nyo na sa Lord. Malay mo, tanggapin agad. Kung hindi naman, may araw din sila. Nagkakandidihan. So, kaya ho importante ito. Mapuno tayo ng pag-asa. So, how should we then live? Ito ang sabi ng Lord. Una, always remember, God's kingdom will last forever. No. Doon pa lang, alam mo na, hindi kayo tatagal. But my kingdom, the kingdom where I belong, will last forever. Amen? Now, of course, God's people will be tested, but we will all come out victorious. Kasi the Lord is with us. If God is with us, who can be against us? Amen? Now, ito po ang pangatlo. And God's Son, Jesus, will return. And obviously, when He comes, and when He returns, dala-dala niya yung mga awards na natin. Yung awards, hindi sa, save na tayo dahil kay Jesus, may award pa! Bonus! Di ba? Isipin mo, itong award mo for your faithfulness. No, there's a crown of righteousness. Ito yung award mo because of your service. There's a crown of glory. Sarap no, may crown pa. Kaya kung feeling mo, malungkot ka dahil wala kang buhok, malatak pa ng crown. No worries. Di ba? O, pakisabi sa katabi mo, be faithful. There is hope for tomorrow. Para makakagalit kayo, no? Ba't sabihin mo katabi mo? Gisingin mo kasi. Feeling mo tulog, gisingin mo para... Sabi ulit. Come on. Be faithful. Ayaw niyo talaga mag-usap. Usap kayo. Be faithful kayo. Yan. Sa kanya sabihin, huwag sa akin. There is hope for tomorrow.
maganda magkakilala-kilalanan din kayo. Hindi naman kayo uutangan yan. Pag inutangan kayo, sumbong niyo sa akin. Di ba? Be faithful, there's hope for tomorrow. Now, what does it mean? Let's start. God's kingdom will last forever. Now, itong amazing part. Sa Daniel, haba ng Daniel ha, pasensya na kayo, aralin natin partly lang, mga selected verses lang sa Daniel. There was a time, itong si King Nebuchadnezzar, yung sumakop sa kanila, na naginip. Can you imagine, he was able to conquer so many kingdoms and he was considered the world power at that time. Kaya siya yung pinaka-empire na talagang wow. And yet, na naginip, parang bangungot sa kanya. Kaya hindi maganda yung natutulog pag nagsiservice. Kasi minsan nakakabangungot. Maingay yung pastor, di ba? No, pasensya na kayo. Dati hindi na ako nagsasabi sa mga natutulog eh. Ngayon nagigising ako ulit. No, balik tayo. Okay. Sabi niya, pinatawag niya yung mga, yung mga wise men, quote and quote, conjurers, lahat ng mga astrologers, to explain his dream. Pero ang challenge, mabigat. Sabihin mo sa akin na panaginipan ko, saka mo ibigay yung kahulugan. Mahirap na. Pero ikaw na naginip, tapos ako magsasabi? Tapos kailangan panaginipan ko yung panaginipan mo? Ano ka ba? Siniseti ka? So true enough, walang kayang makapag-interpret. So sabi niya, malabo yan, mahal na hari, imposible yan. At dahil dyan, wala naman pala kayong kwenta. Nag-aral-aral pa kayo, hindi naman pala yung masasagot yung tanong ko. Patayin sila lahat. So nalaman ni Daniel yon. Nalaman ni Daniel yung pangyayari. At sabi niya, ako po, bigyan niyo lang po ako ng oras. So he asked his friends to pray to the Lord. Itong amazing part because our God can interpret obviously because everything comes from Him. At hindi lang yun, He's the one who is in control. Kaya naman sabihin mo sabi niya kay Aryok, wag muna, bigyan niyo kami ng panahon. Then sabi sa mga kaibigan, mag-pray tayo. And the Lord revealed to Daniel what King Nebuchadnezzar saw. Ano yun? Tingnan natin. Therefore Daniel went into Aryok, sabi niya, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. He went and spoke to him as follows, do not destroy the wise men of Babylon. Take me into the king's presence and I will declare the interpretation to the king. Grabe itong si Daniel. He has full of faith in his God. Kunyari may challenge sa ganyan, na seemingly impossible. Will you stand up and say, my God can do that. My God can answer that. My God is able to do everything. Tama? Dapat ganun din yung confidence natin. Halimbawa lang sa opisina, may problema kayo, hindi nyo alam gagawin. Oh, my God is able. Kaya nga ang Christian, ang dami nating chances to shine. Kasi yung Diyos natin, kasama natin eh. Sabi niya, uy, tingnan nyo, paano tayo sa kumpanya natin, nagkababagsakan lahat ng ating mga negosyo. Pwede ba tumayo? Huwag ko kayo mag-alala. My God can do beyond what we ask or even imagine. Di ba? Tapos ikaw talaga magpe-pray ka na seryoso. Ang problema ngayon ang baligtad Kahit mga Christian, kasama pa ng trabaho, hindi tayo binabayaran maayos. Makibak, wag magpatalang. Ano ka ba? Dapat ikaw nga tumulong sa kumpanya mo, maging blessing Nakuha ninyo? Ganon din sa bahay. Laging uuwi si tatay, walang pera. May Diyos tayo, ano ka ba? My God can answer that. Amen? So yun, as Christians, let's stand up. Huwag tayong pumayag na sumabay tayo sa takot ng ibang tao. May tumataas ang mga presyo, dilin. Huwag kang matakot dyan. Kasi if God is our King, He will take care of us. Tuloy tayo. Then Daniel answered before the king and said, as for the mystery about which the king has inquired, neither wise man. Totoo naman po yan, mahal na hari. Walang sino man, kahit anong talino yan, makakasagot yan. Conjurers, magician, diviners are able to declare it to the king. Kaya huwag kayong pupunta sa manghuhula para lang alamin yung future ninyo. Tingnan niyo yung manghuhula, hindi totoo yan. Kasi kung talaga manghuhula yan, pagpasok mo pa lang, alam mo yung pangalan mo? Tatanong pa, anong pangalan mo? Anong gusto mo malaman? Kailan ba manghuhula ka? Kaya huwag kang papaniwala sa mga manghuhula na yan. Nandiyan nyo? Hindi yung tama. Kaya sabi ng Lord, walang makakakuha niyan, kundi si God lamang. Sabi niya, however, look at the words, there is a God in heaven who reveals mysteries and He has made known to King Nebuchadnezzar what will take place in the latter days. So, mahal na hari, may pinapakita ang Diyos sa'yo. Kung ano mangyayari in the future. Sabi niya, this was your dream and the visions in your mind while on your bed. Wow, habang natutulog po kayo, ito po yung napanaginipan niyo. Grabe naman, nakakatuwa naman.
Basta nilagay tayo sa isang imposibleng bagay, remember Christians, that is our opportunity. Bakit? That is God moment. Kasi kapag imposible, di hindi na tayong sagot. Si God ang sagot. Kaya magpasalamat tayo. May moment ang Diyos. Unless, hindi ka kampi ni Lord, ha? Kaya dito talaga yung sikreto. Ito yung susi natin, why we can be faithful. Now, ito na. As for you, O King, habang nasa higaan po kayo, ang isip niyo ay natoon sa mga bagay na mangyayari sa kinabukasan. At ipinakita niya sa iyo ang lihim, sabi niya, na pinapaalam niya sa iyo, anong mangyayari. Amazing, no? God can tell us what will happen. Sabi niya, ito, O King, nakita niyo isang malaking estatwa. At yung estatwa na yan, napakalaki, talagang sobrang extraordinary yung ganda nito. At nakatayo ito sa iyong harapan. At ang appearance ito ay talagang wow! Awesome! Ibig sabihin, mapapaganon ka. Nakuha? Naintindihan? Now, sasabi niya, ito po ano nakita ninyo? Ang ulo ng estatwa ay gawa sa ginto, ang dibdib ay gawa, at ang kanyang kamay, ang kanyang braso ay gawa sa pilak. Tama ba? Pilak? Tama. At yung kanyang tiyan, huwag na turo yan. Kanyang tiyan, at ang kanyang hita ay tanso. At ang kanyang legs, sabi ganon, anong tawag dito sa Tagalog? Ha? Binti. Yan. Kanyang binti ay bakal. At ang kanyang mga paa, partly clay at partly bakal. Parang imposible manghari, no? Parang, pangit naman ng paa noon, parang madudbuwal. Now, at nakita nyo, habang tinitingnan nyo, yung mayroon pong bato sa taas na naputol. Wala namang kamay. Napumutol. At tumama sa estatwa, at yung paa at ang kanyang iron clay ay talagang nadurog. Napansin nyo? Parang siyempre, kita mo lang, parang, ano yan? Parang di alam na gagawin ni Nebuchadnezzar. At itong sabi ni Daniel, then the iron and the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed all at the same time and became like chaff from the summer threshing floors, and the wind carried them away. Parang hinahangin na lang sila, so that none a trace of them was found. But the stone that struck the statue became a great mountain and filled the whole earth. Wow, parang biglang namayani yung bundok, no? Napapansin niyo ba? Ang galing ng iba talaga. Parang nananaginip din, parang Nebuchadnezzar. Di ba? Pero pabayaan nyo na. Ganito yung nakita niya. Ayan. So sabi niya, mahal na hari, yung pong ulo, kayo po yan. And alam nyo, grabe, ang galing ng Diyos. No? Kasi bakit? Talagang ginamit niya kung ano yung nagre-represent sa kanila. Kasi ay isa sa mga nagre-represent sa Babylon talaga ay yung kanilang Diyos na si Marduk. Yung Marduk na talagang ginto, the God of gold. Kaya yun ang representation. Tapos yung Medo-Persia, ito yung alliance ng Medes at saka ng Persia sa modern time Iran. So sila yan. Tapos sabing ganon, at yung belly, itong tiyan at saka yung thigh, ito ay tumutukol po sa kaharian na siyang tatalunin niya po yung Medo-Persia. Iyan po yung sabi na Greece. Tapos sa loob naman, Rome. Now, yung mga yan, magugulat kayo, makikita nyo bakit sila yung tinutukoy. Di ba? Kasi pag tinignan mo doon, parang wala naman sinabi. Basta merong sasakop sa iyo, merong sasakop sa iyo. Tapos ito na. Tapos itong merong pong paa, yun, hiwalay pa yon. Now, would you believe, sa kasaysayan, lahat yan nangyari. Pwera dito sa dulo. Mamaya, papaliwanag sa inyo. So, sabi niya, then nag-pray yan. After 50 years, more than 50 years, kinonfirm ulit ni God yan, yung panaginip na yan. While he was explaining that, tapos after 50 years, si Daniel na mismo yung nag-pray. Si Daniel na mismo yung pinakitaan naman ng vision. Dito naman, ang nakita niya, iba. Una, na lifted eyes and look and behold, a ram which had 2 horns was standing in front of the canal. Now the 2 horns were long, but one was longer than the other, with the longer one coming up last. Ano ibig sabihin? Mayroong, parang ganito. Sabi niya, I saw the ram butting east-westward, northward, and southward, and 2 other beasts could stand before him. Walang makatalo sa ram na ito. Sabi niya, nor was there anyone to rescue from his power, but he did as he pleased, as magnified himself. Sobrang ang makapangyarihan itong ram na ito.
Ngayon, ganito magbasa ng Bible, ha? Listen. Don't just try to interpret it. May mga, nandun na yung interpretation diretso. Sinabi na. Kasi si Daniel nagtanong na sa Diyos. Sabi niya, anong ibig sabihin yan? Sabi niya, the ram, ayan, nakita niyo? The ram which you saw with the two horns represent the kings of Media and Persia. So, maliwanag na. So, hindi na natin kailangan pagtalunan. Hindi na, ay, totoo ba kaya? Nandun na, sinabi na. Para naalala ko, may Bible study na inatinan ako. Nag-aaral sila nung yung sa Matthew 13, yung parable of the sower. Ini-interpret nila isa-isa. Sabi ko, huwag nyo na interpret. Nandun na interpretation sa ilalim. Basahin na lang natin. Kaya pag nagbasa kayo ng Bible, huwag kayong babasa, tapos kayo na magbibigay ng kahulugan. Nandoon naman, basahin nyo ng diretso. Okay tayo? Tinuturuan ko lang kayo paano magbasa, ha? Kasi iba, kaya nag-aaway-aaway kasi hindi binabasa ng maayos, eh. Okay? So itong Daniel, sinabihan na. So ano tsura? Ganyan. Yung isa medyo maikli, isa mahaba. Bakit? Yung Medes, medyo mas mahina, yung Persia, mas malakas. Nagkakaintindihan tayo. And alam nyo, hindi lang maintindihan niya kahit nung panahon ni Nebuchadnezzar. Paano mangyari yun? Ikaw na yung pinakamakapangyariang bansa. Paano ka na matatalo? Sino makakatalo sa'yo? Alam mo, hindi na malaya, no? Mayabang pa yung anak, eh. Yung anak, yung pumalit sa kanya, si Belshazzar. Matapang. Ang yabang-yabang. Kaya, pero nagpakita ang Diyos, magbigay ng message, yung tinatawag ng writing on the wall, di ba? Yun nga, nakita yung ano yung ibig sabihin yan? Then, si Daniel, in-interpret niya. Alam niyo kung ano interpretation? Tinimbang ka, ngunit kulang. O, gisihin katabi mo. Tinimbang ka, ngunit kulang. Kung tayo titimbangin, sobra. Kaya, hindi ako yan. Sigurado. Di ba? So, and would you believe, ayaw maniwala. Itong si Belshazzar, ang yabang pa. Nagpainom pa, ginamit yung mga gamit ng templo para lang magdiwang. Sabi ni Daniel, magsisi po kayo. While Daniel, nandun siya. Yung gabi din yun, inatake sila ng Medo-Persia. That same night, Belshazzar, the Chaldean king, was slain. So Darius the Mede received the kingdom at about the age of 62. So yung palang dalawang kingdom, na witness ni Daniel yun. Pero yung pangatlo at pang-apat, hindi niya pa na-witness yun. Okay? Nangyari ho yun. Now, while Daniel, of course, merong propesya si Jeremiah that they will be returning back to their own land after 70 years, dala-dala niya sa isip niya yan. And so he prayed to God, and God revealed to him something else. Ano sabi niya? I saw the male goat come beside the ram. Tumayo, katabi ng ram. And he was enraged at him, nagalit, and he struck the ram and shattered his two horns. And the ram had no strength to withstand him. Yung pinaka-napakakambyangirihang ram, nako, pinatay lang nung goat. And sabi niya, and the ram had no strength to withstand him, so he hurled him to the ground and trampled on him, and there was none to rescue and the ram from his power. Parang kung ikaw si Darius, hindi mo, kaya pag eventually si Cyrus, si Artaxerxes, parang imposible yan. Imposibleng may makagapi sa atin ang kapangyarihan natin. Kaya pag napanood niyo po yung gera nung kay Alexander the Great, ang konti lang ng army ni Alexander the Great. Yung pong Persian army, ang dami-dami. Pero natalo ho. Kasi yung ram na yan, binigyan na rin ng ibig sabihin. Anong ibig sabihin? Tuloy tayo. Nasabi niya, then the male goat magnified himself and exceedingly, but as soon as he was mighty, the large horn was broken, and in his place there came up four conspicuous horn toward the four winds of heaven. So ano sabi niya? Anong ibig sabihin daw niyan? The shaggy goat represent what? The kingdom of Greece. And the large horn that is between his eyes is the first king. Kung sino yung unang hari ng Greece na yun, ibig sabihin, yung horn kasi is a picture of strength and power or position. Are you following? O, tuloy tayo ha. The broken horn and the four horns that arose in his place represent four kingdoms which will arise from his nation, and although not with his power. Wow, ito ngayon ang picture. Nakatayo sila side by side. Remember? Ito yung Medo-Persia, ito yung ram. Ito naman yung male goat. Mayroong isang sungay sa gitna. Tinalo niya ito. Di ba? Pinalubog niya yan. Alam niyo sa kasaysayan, that is exactly what happened. Parang ang bilis ng male goat, parang tumatawid-tawid lang na gano'n, pinapatay lahat ng matadaanan. At yun ang picture ni Alexander the Great. Si Alexander the Great, amazing, no? Batang-bata, nasakop niya ang buong mundo.
pati yung Persia at that time, which is powerful, natalo. Ang daming army. In one of the anecdotes ni si Alexander the Great, ganito katapang ang kanyang mga army. Pinuntahan nila isang bansa. Sabi niya, sumuko na kayo. Sa konti nyo yan, susuko kami. Wala sa dami yan. Sa commitment yan ng mga tao ko. Pinapila niya yung tao niya. Isang squad, o isang linya. Pumila. Tapos pinagmarcha. Yung pagmarcha, tuloy-tuloy. Yung babagsak, tatalon sa, yung malalaglag sa bangin. First soldier, laglag. Second soldier, laglag. Nung pangatlo na, bago malaglag, sabi nung hari, suko na kami! Kasi grabe yung yung army, sobrang loyal. Tayo nga, naniniwala tayo sa makapangyarihang Diyos natin. Takot na takot tayo. Pag sabi, Lord, share mong gospel. Diba? Attend kang D-group. Ayun, ako, D-group, baka nawawala na yung tapang natin, ikakampi natin si God. Diba? Parang ano yan? Pag sinabing, ang taasan naman ng gasolina, si Lord may-ari ng gasolina, huwag ka na mag-alala. Babayad ko pa di pa, bayad mo si Lord na mabibigay ng pambayad sa'yo Basta huwag mo lang gastusin. Diba kasi ginagawang bahay yung sasakyan, inuod, tapos natutulog. May iba pa, mas masama. Doon pa sila, basta na lang. Doon pa sila pumaparada sa harapan namin. Nakuha niya, alam niyo, pero itong mamang to, namatay agad. In 32 years old lang, namatay. Sabi nila, nagkasakit. Iba naman, tingin na, nilason. At siyempre, di ba, isang sungay lang. Ang problema, wala siyang successor. Kaya may 4 na sundalo o general na nag-away-away. Sila ngayon nagkahiwa-hiwalay. Kaya talala nyo, may 4 horns na lalabas. At yun po ay General Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. Silang lahat, nangyari ho yan. Amazing. Pinakita ng Diyos sa kay Daniel, yung mga kinonfirm ulit yung pinakita niya long time ago. Bakit na sinasabi ito ng Diyos? Kasi ganito, kung kayo yung Hudyo na nasasakop ng Babylonia, and you were expecting to be freed in 70 years, Lord, sobrang kawawa na kami. Down na kami. Wala na kaming pag-asa. Pero anong encouragement ng Lord? Anak, masisira lahat ng kaharian. Pero may darating na kaharian na higit sa inaasahan mo na hindi mawawala. Parang sinasabi niya, hindi ko kayo kinalimutan. Amazing, no? Hindi ko kayo kinalimutan. Kaya sabi niya, kaya sa Daniel 7, na naunang-unang panyang panaginip, nakita niya itong 4 na to. Ito, nabagabag siya kasi hindi niya alam kung ano to Parang si Godzilla, no? Nagising na siya. So may 10 horns. Ito ang inas niyang paliwanag. Ngayon, hindi ko na muna ipapaliwanag sa inyo mga bagay na ito. Kayo na lang muna magbasa to save time. But I just want you to understand na dito pinapakita ng Diyos, ako may kagagawa ng lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Ito ang sabi ng Lord. Kaya, after this, I kept looking in the night vision, and behold, a 4th beast. Nakita niyo maraming sungay na yun? Dreadful and terrifying, extremely strong, and it had large iron teeth. It devoured and crushed and trampled down the remainder with its feet, and it was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Talagang kakaiba, kahit ako, hindi ko ma-identify yung hayop na yun. Di ba? Sabi nga nun, as for the 10 horns, out of this kingdom 10 kings will arise, and another will arise after them, and he will be different from the previous ones, and will subdue 3 kings. Lahat ng yun mawawala. But unknown to these people, lahat ng yang kaharian na yan, nawala. But God raised them up. Si Alexander the Great, natalo niya ang Medo-Persia. Hindi dahil magaling siya. Yes, magaling siya. In a sense. But, dahil pinanalo siya ng Diyos. Ang Medo-Persia, natalo nila ang Babylonia. Hindi dahil ang Babylonia ang mahina. Hindi. Simply because God used the Medo-Persia to accomplish the plans of God. Kaya kapag may nananalong kaharian na ganyan, hindi naman tao yan Diyos ang may control. Kaya minsan nagagalit tayo pag natalo yung ating politikang sinusuportahan. Huwag kang magalit kasi may Diyos na mas makapangyarihan. Amen po? Na kahit yung kaganapan sa Amerika, tayo, layo-layo na, pinakikialam pa rin tayo. Pero huwag tayo magalit kasi ang Diyos natin ang may hawak ng lahat ng bagay. Anak ko maging sa opisina ninyo, may napopromote. Basta ba't tayo napromote? Ang labo naman yan. Sip-sip lang yan Huwag kang magalit. Kung sip-sip siya, ginamit din ng Diyos ang kanyang kademonyuhan para ma-fulfill ang purpose ng Diyos.
ang sa'yo, you seek the kingdom of God, seek first His kingdom, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun ang maging concern mo, is to follow the King. Be faithful to the King. Amen po? Because that King, yung King na pinagsisilbihan natin, yun ang hindi nawawala. Yun ang hindi mawawasak. Pero itong lahat ng king na to, mawawala. But look at this. God used all these kings to prepare the coming Messiah. Tingnan niyo, sabi niya, a made a person to fulfill his promise to set the Israelites free and even fund the rebuilding of the temple. Remember? Si Ezra, si Cyrus, pinapayagan siya. Yung Greek naman, naging lingua franca yung kanilang salita, yung Greek. Kaya ho, mapapansin nyo sa New Testament, puro Greek na yan. Kumbaga sa atin, panahon na to, yung world language, naging parang English. Di ba? Sila Greek na. At ito namang Roman, they create a vast network of roads over which the gospel travel. Kaya nga, merong mga kasabihan noon na all roads leads to Rome. Tama? Pero kasi bakit? Anong ginawa nila? Terrible, ang dami. Sila, sabi, a peak of Rome's development, no fewer than 29 great military highways that jetted from the capital and the late empire's 113 provinces were interconnected by 372 great roads. Amazing, no? Grabe, lahat yan para by the time na dumating si Jesus, ready na yung gospel to be spread. God is in control. Now, ano sinasabi sa atin? May mga portion na gagawin ng Diyos sa mga tao to, relax ka lang. Minsan sabi, ang sama niyan, parang ibigay ng Diyos sa atin. Hindi, may hinahanda ang Diyos to fulfill His promise to His people. Are you following? Kaya kahit si boss mo, supervisor mo, teacher mo, pati itong teacher ko, hindi marunong magturo. Binigyan ka ng teacher, hindi marunong magturo. Why? Maybe God is telling you something else. You follow the kingdom that will never end. Andiyan pa tayo? Ba't ganito asawa ko? Tulog ng tulog. Gisingin mo. Binigay yan ng Diyos for some reason. But you focus on the King of Kings and the Lord of Lords whose kingdom will never end. Ano sinasabi ng Diyos sa atin? Tingnan niyo po. Yaman din lamang ang Diyos ang may control. Balik tayo kay Daniel chapter 2. A stone was cut without hands and struck the statue of its feet. Not a trace of them was found, but the stone that struck the statue became a great mountain and filled the whole earth. Ano sinasabi niya? Parang biglang may batong lumagpak. Sirang-sira yung estatwa. And sabi niya, and this somehow signifies yung pong kaharian, sabi ng Lord. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed. And that kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever. I-differentiate yung kingdom ng Diyos sa kingdom ng lahat ng mga katauhan, mawawala yan. Mayabang teacher mo, dahil di siya naniniwala sa Diyos, ini-take advantage ka niya, huwag ka magalala, mawawala yan. Yung mga seniors mo, parang kang inaapi, huwag ka magalala, mawawala yan. Walang mananatili dito. Akala makapangyarihan sila as if they are the king of the world. Hindi totoo yan. They have endings. But our king, hindi yan mawawala. Nakita ko na ng maraming beses yan. Marami na ng api sa akin. Marami na nanira sa akin. Marami nang pinagagawa ng maraming bagay. Ang tingin ko lang, Lord, lahat ng ito'y pinagawa ninyo. Kayo po may control. And I will just submit myself to you. Natalo ako? Hindi. Kasi si Lord ang panalo. May kakaintindihan? Kaya huwag kayo matatakot. Naalala ko, nung bata pa kami, may mga fraternities pa yung mga iba. Diba, Christian ka na, so hindi ka na nag-join sa kanya. Hahamunin ka pa, ano, lalabang ka pa. Okay na, tawagin mo na akong duwag. Tawagin mo na akong hindi marunong makipag-away. Okay lang. Pero bandang huli, tatawagan ka, humihingi ng payo. Dahil yung buhay nila, magulo na. At ikaw, inalagaan ng Diyos. Kasi yung kaharian ng Diyos, hindi na mamatay. Diba? Minsan nakita mo, parang, pati na yung asawa ko, babae ng babae, babae ng babae. Relax ka lang. May araw din siya kay Lord. Mahalay mo, isang araw, umuwi yan, hindi na makalakad, hindi na makakalis ang bahay niyo. Ikaw mag-aalaga. Basta relax ka lang. Buhay ang Diyos natin. Amen? Now, kaya nga po, ano
Ano sabi ng Bible? From my distress, I called upon the Lord. The Lord answered me and set me in a large place. The Lord is for me. I will not fear. What can man do to me? The Lord is for me among those who help me. Therefore, I will look with satisfaction those who hate me. And sabi niya, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Huwag ka magtiwala sa tao, mawawala yan. Kung matapang ka kayo dahil meron kang backer kung saan man, wala yan, mawawala yan. Kasi it is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Amen po? And alam niyo ba, if you read further, pagdating sa verse 22, sabi niya, there is a stone that was rejected and became the cornerstone. Now, alam niyo ba, yung sinabi niya yon sa 22, pag binasa niyo pa tuloy-tuloy, keynote yan sa Acts chapter 4, verse 12. Nilagyan ng pangalan. Jesus Christ is the stone which was rejected by you and the builders, but which became the chief cornerstone, and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Wow! Kaya lahat ng kaharian dito, lahat ng mga magmamayabang dito, sorry, there is a stone which was rejected, but it will become the cornerstone. At yan ang ating tagapagligtas. Amen? Now, sarap naman. Yes, hallelujah. Pero, hindi nakakatakot. God's people will be tested. Now, alam nyo, itong maganda sa Panginoon Diyos, hindi niya tayo binubola. Oh, come to Jesus Christ and you will no longer have problems in your life. Hindi yan totoo. Sabi niya, in this world, you will have tribulation. Di ba? Sa aeroplano pa lang nga, nakasakay kami. Koreano yata yung piloto eh. Sabi niya, fasten your seatbelt, we will be having tribulation. Oh, tribulation na. No, turbulence pala ang ibig sabihin. Sa mundong ito, mayroon talagang mga hamon at pagsubok at kahirapan. No, ano sabi ng Lord? Do not be afraid. Do not worry. Do not be troubled. Why? Because I have overcome the world. Yan ang sabi ng Lord eh. Kaya relax ka lang. Now, itong maganda. Balik tayo kay Daniel. And out of them came forth a rather small horn. Mula doon sa apat, di ba? Mayroong isang horn na lumabas, which grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the beautiful land. O ano ibig sabihin yan? The promised land. It grew up to the host of heaven and caused some of the host and some of the stars fall to the earth, and it trampled them down. Grabe. Ang yabang nitong itong horn na ito, maliit pero lumaki. And it even magnified itself to be equal with the commander of the host. Parang inaangkin niya siya yung Diyos. And it removed the regular sacrifice from him, and the place of his sanctuary was thrown down. So parang, eto gagawin niya. Yung mga tao ng Diyos, talagang, papahirapan niya. Patitigil niya ng mga religious right. Hindi na sila makakapag-worship. Alam niyo, for some reason, di ba, apat sila? Si Cassander, si Lysimachus, si Seleucus, at saka Ptolemy. Naalala niyo? Isa sa kanila, aangat. Hindi agad nangyari. Pero yung kanyang descendant, eto na yon. In the latter period, a king will arise, insolent and skilled in intrigue. His power will be mighty, and he will destroy to an extraordinary degree. And prosper and perform his will, he will destroy mighty men and the holy people. Wow! Pati mga tao ng Diyos tatamaan. And sabi ganon, and through his shrewdness, he will cause deceit to succeed by his influence. And he will magnify himself in his heart. He will destroy many while they are at ease. He will even oppose the prince of princes, but he will be broken without human agency. Now, alam niyo po, yung mga prophecies na yan, minsan, eclectic ang nangyayari. Nangyari ngayon, mas mangyayari pa. Nakuha? Kaya maging mapagmasid tayo. Ano sasabi niya? Nung panahon na yan, nung panahon ng kay Seleucus, yung descendants niya, lumabas si Antiochus Epiphanes. Diba? God manifested. Papakilalang siya daw yung Diyos. At alam niyo pinagagawa niya? Ito po ay, naghari siya, ilang taon. Talagang pinatigil niya yung temple offerings. Tinato niya yung Sabbath as an ordinary working days. Lahat trabaho. Nag-build ng pagan altars and sacrifice sa pig, na abomination sa kanilang mga panahon na yon. This allowed circumcision of sons. This allowed reading the scriptures, burned copies of the Torah, yung kanilang pinaka-Bible. Penalty of disobeying the king's decrees was death, and killed around 80,000 Jews and sold another 40,000 into slavery. Grabe, no? Yung sabi ng Lord, ganyan-ganyan din ang mangyayari when the Antichrist comes. So maraming mapapatay. Now, hindi malayo. Kasi nakita natin ng konti. Sa Amerika lang, yung pastor kinulong dahil nagpipreach ng gospel.
Grabe, no? Now, listen to this. Sabi ng Lord, itong amazing, ang Christian, hindi takot sa persecution. Tinulugan niyo ako, di ba? Hindi kayo takot. Hallelujah! Diba? Bakit hindi siya takot? Kasi si Jesus mismo nag-warn ng ganito. Pinagpala ang mga nauusig alang-alang sa righteousness. Hindi ka nauusig dahil sa kasamaan mo, kundi sa katwiran. For theirs is what? The kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you. Iniinsulto ka dahil Christian ka? Iniinsulto ka dahil lumalakad ka sa katotohanan? Iniinsulto ka dahil, totoo ka? Hindi ka nagsisinungaling? Wow! Sabi niya, they will say all kinds of evil against you because of me. Minsan natutugso pa tayo, hindi, papaliwanag ko, parang hindi na ako pinagsasaltaan ng ganito. Hindi na! Kalimutan mo na yan. You don't need to defend yourself. Ano sabi dito? Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted what? The prophets who were before you. Don't be surprised. Kayo mga Christians noon, early Christians, when they were being persecuted, grabe, nilalating ko, kinukuha yung gamit nila. Anong ginagawa nila? Tingnan yung reaksyon nila. So they went on their way from the presence of the council, rejoicing, look at the words, that they had been considered worthy to suffer shame for His name. And every day in the temple and from the house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. Christians, listen. Inuusig tayo dahil tama ginagawa natin. Praise God. Great is our reward. Ang masama, inuusig tayo dahil sa katamaran natin. Naalala ko nung nagtatrabaho ako sa Makati, meron akong tao. Maniwala ka sa hindi. Natutulog sa trabaho. Parang kapareho nung ibang mga manggagawang pagod. Diba? Tutulog sa trabaho. Eh di ganyan, sabi ko, ako boss nila, yung time na yun. Lumapit ako. Sabi ko, sis, bakit ka natutulog? May trabaho tayo. Sabi niya, ay, sorry po. Galing ako sa overnight prayer meeting. Tapos itong sinabi ko, kung a-attend ka ng overnight prayer meeting, tiyakin mo na hindi ka matutulog sa opisina. Tama? Kasi Christian tayo eh. Alam mo, sagot sa akin, pine-persecute niyo ako. Pine-persecute! Sabi ko, bakit ka pa? Bakit? Hindi kita pine-persecute. Hindi ninanakawan mo yung kumpanya. Na binabayaran ka eh, para sa oras mo, tapos tutulugan mo. Nakuha ninyo? Dito pwede kayo matulog, walang bayad to eh. Pero yun, hindi pwede. Di yun nga, na-realize na yun. Pero alam niyo, minsan ganun tayo eh. Nagagalit yung boss natin kasi hindi natin nagawa yung trabaho, umalis tayo ng maaga dahil may Bible study tayo. Kapatid, okay yan. Maganda yung Bible study, maganda yung prayer, pero without neglecting our responsibility. Mga asawa, okay, umatin kayo ng women to women, that's very good. Pero huwag niyong kalimutang magluto ng pagkain ng asawa ninyo. Mga bata, okay yan. Mag-ano kayo, mag-attend kayo ng elevate, that's very good. Pero huwag niyo naman bastusin ang nanay niyo na hindi niyo hinugasan ng plato. Na hindi kayo nagpapaalam. Hindi kayo nagte-text man lang, nasaan kayo? Sabihin niyo, para sa Panginoon Diyos. Okay pa tayo? Mga boss, okay yun na nag-tights ka. Pero bayaran mo yung mga tauhan mo ng tama. Bakit? Kasi, hindi mo naman pera yan ng Lord yan eh. Kaya mo mag-attend, hindi, a-attend ka nung ano, okay yun, nakapag-ipag-kasama ka, sama ka sa Steps of Paul, maganda yan. Pero huwag mong kalimutan, bayaran ang mga tao. Hello? Kaya hindi tayo tinetest dahil sa mga mali nating desisyon. Ang pinagpalang testing ay yung na-test tayo dahil tama ang ating ginagawa. Lord, nagbayad ako sa mga tao. Hirap ako ngayon. Hindi tuloy ako maka-attend ng Steps of Paul. Gusto ko ba sumama? Alam nga naman, di ako sumakay sa aeroplano. Para lang makatipid. Tiisin mo na yun. Basta, naluluwalhati si Jesus sa choices natin. Amen po? Hello? Ganon din. Magtataka ka, hinahabol kami ng BIR. Magbayad ka kasi ng buwis. Ayusin mo yung records mo. Para pag ginagpunta ka ng BIR, ayan, bukasan tayo. Wala ka na masasabi. Di ba? Hindi yung, yari ka sa akin. Marami kang tinatago. Pinipersecute kami. Hindi. Labanan natin ang katotohanan. Tumayo tayo dahil alam natin, kasama natin si God. And we are
considered worthy to suffer shame in the name of Jesus. Amen? Kaya, yes, we will be tested. Hallelujah, praise God. Ang dami natin mga kapatiran na nape-persecute, 365 million Christians, persecuted worldwide, sabi sa Open Doors. As in, pero kailangan mo natin mag-compromise? No. Tuloy tayo sa Panginoon Diyos. Let's stand for the Lord. Huwag tayong susuko. Amen? Everything we lost one day, it will be returned to us more and more. Because God, our God, is real. And finally, Jesus will return. Babalik si Lord. Babalik ka rin. San ka man naroroon. Parang wow, Lord, kahit saan kami pinadala ninyo, isang araw babalik ka at magsasama-sama tayo. Sa totoo lang, alam ko marami kapatid natin, they were forced to go abroad. Malayo sa kanilang pamilya, in pain, missing their families. Para lang may taguyod ang pamilya. Ito lang pakiusap sa'yo, huwag ka magtaguyod ng iba. Pamilya mo lang. And let God help you. That one day you will be together. At ang pinakamasarap na gagawin, and when Jesus comes again, we will be together worshiping the Lord. Amen po? As one family. Now, bakit importante ito? Tingnan natin balik sa Daniel. 70 weeks have been decreed for your people in your holy city. So you are to know and discern that from the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince, there will be 7 weeks and 62 weeks, it will be built again. Alam nyo, parang ano yan? Ano mga weeks na yan? Napaka-importante itong pakinggan niyo mabuti kasi this is where we can see how the Lord is fulfilling His words, no? As in literally. Then after 62 weeks, the Messiah will be cut off and not have nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. Ang sabi niya, and he, the Antichrist, will make a firm covenant with the men of 1 week, but in the middle of the week, he will be put a stop to sacrifice and grain offering, and on the wings of abomination will come one who makes desolate, even until complete destruction. One that is decreed is poured out on the one who makes desolate. Wow! Naintindihan po ba natin pinagsasabi rito? Now, tingnan nyo pa, 7 weeks plus 62 weeks. Yung week dito, it's not 7 days, kundi 7 years. So, 7 weeks plus 62 weeks equals 483 years. After the 69 weeks, there will be a gap before we arrive at the 70th week. Kasi titigil eh. Tapos magkakaroon ng 70th week. Yun ang inaantay natin. Anong ibig sabihin yan? Kung gagamitin natin ang literal translation of the prophecy, the 70 weeks, then it begins when? Sa declaration ni King Artaxerxes na papuntahin si Nehemiah to build the wall of Jerusalem. Tama? From that time, that was a decree given in 444 BC. At that point, Nehemiah led the charge to reinforce the gates of the temple and rebuild the walls of Jerusalem, which took how many years? 49 years and equates to the first 7-week period. Remember? 7 weeks? 7 times 7. Tama? Di ba rin? Huwag niyo naintindihan kasi mukhang nag-iisip. Ano kayo mat mo? Okay, di ba rin? Marami sa atin talaga medyo mahirap mag-compute sa mga oras na ito. Kasi naalimpungatan. Ano yan? Yan. Mahirap. Ayan. So, from the point forward, there would be another, look at the words, 62 weeks, di ba? 434 years as Israel waited for the coming of the Messiah. From the decree, 7 weeks, then another 62 weeks, tama ba? So that's about 434 years. Again, if we use the literal translation of the 434 years, ang consideration natin is 360-day calendar, hindi 365-day calendar. Nakuha, pag in-add up mo lahat yan, this will bring us to the time of Jesus, 33 AD. Pagpasok niya sa Jerusalem, the Daniel's prophecy na fulfilled, 33 AD. Nakuha. And when Jesus made this triumphal entry to Jerusalem, eto na yon, the first 483 years. Kaso bigla siya maka-cut off, na-crucify, then, tumahimik, tama? Yun ang inaantay natin na 70th week. When the Antichrist will come out, ayun na. Magsisimula na yung 7 years. 3.5 years, makikipagkasundo sa Israel na parang everything will be at peace. Biglang puputulin niya, on the second half ng week na yon, there will be a great tribulation. Okay tayo? Malalaman niyo yung paano mangyari yan next week ha. Abangan nyo. Tapos ito na.
So ano nang ginawa ng Lord? Now, sabi niya, after ng lahat ng yan, pinakita niya kay Daniel, Daniel, that time, you will see that the king, the Ancient of Days will come back. Sabi niya, I kept looking in the night vision and behold, with the clouds of heaven, one like Son of Man was coming. And he came to the Ancient of Days. Yung word na Ancient of Days, from eternity. Hello? Nakuha niya? And was presented before him. And to him was given what? Yung Son of Man. Dominion, glory, and a kingdom. That all the peoples, nations, and men of every language might serve him. Kasama tayo? Kasama tayo? Yes, all peoples. His dominion is an everlasting dominion which will not pass away. And his kingdom is one which will not be destroyed. Wow! Ang sarap. At kung yun ang hari natin, panalo. Tama? Tuloy tayo. Sa 12:1 sabi, and there will be a time of distress. Yes, matindi. Such as never occurred since there was a nation until that time. And at that time, your people, everyone who is found written in the book, will be rescued. Lahat ng mga nagtiwala kay Jesus who were transferred from death to life, people who will no longer be judged. In other words, nalagay na sila sa book of life. Naunawaan? Kaya mapapansin niyo sa Luke 16, si Lazarus may pangalan. Yung rich man wala. Kasi si Lazarus, remember yung Hades, kung natin yung mayaman, itatapon sa lawa ng apoy? Kasi, kaya siyang walang pangalan dahil wala yung pangalan niya sa book of life. Si Lazarus nandoon. Okay? Anong description lang? Mayaman. Kaya sana huwag kayong ganyan, ha? Mamaya sabihin, kasi kung di-describe ka lang, i-describe, mayroong babae na naka-blazer ng itim, puting blouse. May bag na itim at puti. Gusto mo? Ayaw natin yun, di ba? Gusto natin yun, nabanggit yung pangalan. Ano pangalan yung at? Si Cha. At si Cha. O, di ba? Sinabi may pangalan, nasa book of life. Naunawan. Paano nangyari yun? Sa John chapter 5, verse 24, sino man naniwala kay Jesus, sa kanya masasabi, at gayon din sa kanya nagpadala sa kanya, si God the Father, sabi gano'n, ay hindi na hahatulan, kundi siya ngayon ay lilipat na mula sa kamatayan hanggang sa buhay. So meaning, your name was written in the book of life. Nagkakana yan. For God so loved the world that He gave His only Son, whoever believes in Him will no longer perish, hindi na the-judge, but will have eternal life. His name was written in the book of life. Okay ba yan? Isipin mo ha, kung talagang binigay mo yung buhay mo kay Jesus, and you are His follower, or called disciple, wow, your name is already written in the book of life. Kaya huwag ka matuwa na sinagot ng Diyos yung prayer mo, matuwa ka na yung pangalan mo nakasulat sa book of life. Okay ba yan? Kasi kung hindi, yari tayo. Kaya sabi ng Lord, they will be rescued. Yun ang pangako ng Diyos. Many of those who sleep in the dust of the ground will awake. Magigising sila. This to everlasting life. But the others, to disgrace and everlasting contempt. Saan ka doon? Kasi lahat parang sadsad no? Pero pag nagising ka, wow! Tapos na! Hallelujah! Yung iba naman, ha! Pasigaw sila, pabaliktad. And those who have insight will shine brightly like the brightness of the expanse of heaven, and those who lead many to righteousness like the altars forever and ever. Ano sinasabi ng Lord? Kung sa Panginoon ka, meron kang magindinding insight. At ang insight na yun, Sabi niya, you will shine brightly, and for sure, your desire is to bring people to righteousness. Alam niyo yan. Anong epekto sa inyo? Are you really that excited to tell the world about Jesus? Kasi kung tayo po ang kasama dito, we will lead many righteousness like the stars forever and ever. Tayo magdadala. Kaya nga, hindi mo mapipigilan yung sarili mo ikwento tungkol si Jesus eh. Bakit? Kasi natanggap mo eh. Pero kung di mo natanggap, wala. Attend ka lang, kakanta, pero wala kang pakialam sa buhay ng ibang tao. Kung napapahamak sila o hindi. Wala kang pakialam. Bakit? Hindi mo kasi naintindihan yung kaligtasang iyong natanggap mula sa Panginoong Diyos. Now, tingnan niyo po. Dito tayo magtatapos sa isang patotoo mula sa ating kapatid na si Marlon. Alam niyo, ito nakakatuwa. Nung nakilala si Jesus, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na ibahagi sa ibang tao ang katotohanan ng kanyang natamo. Nagkakaintindihan? Pakinggan po natin. At palakpakan ng Panginoon para po kay Marlon. Thank you and blessed day,
My name is Marlon Villamater. Before becoming a committed follower of Jesus, I was an immoral and violent person, addicted to pornography and a mocker of Christ. In 2017, while working in the UAE, I got sick and had a bowel problem, causing my stomach to bulge. I sought medical help, but the doctors in UAE could not figure out what my sickness was and how to cure it. As a result, in 2018, I began to feel depressed. It came to a point where I heard a violent voice telling me to commit suicide. But when I was planning to actually do it, I heard another voice in a very calm manner saying, "Marlon, Marlon, what are you doing?" I felt unexplainable peace in my heart. I fell down on my knees and found myself crying for a very long time. I asked myself, whose voice was that? Puzzled, I grabbed my laptop, went to Google, and typed in the search bar, hallucinations, crazy voice, calm voice, dreams, etc. I was expecting to find a scientific explanation, but to my surprise, the result was a 700 Club Asia video of a Filipina former beauty queen. In her testimony, she shared that she too heard a voice telling her to commit suicide, but the Lord Jesus saved her. I learned soon enough that it was Jesus who mercifully stopped me from taking my life. I could not get Jesus out of my mind, so I bought myself a Bible. When I first opened up my Bible, I felt the peace in my heart again and cried on my knees. I felt the presence of Jesus. I realized that I was a sinner, guilty of countless offenses against God, and that I could not save myself. And that is why I needed a Savior. I accepted Jesus Christ as my Lord, God, and Savior. He led me to a church in Dubai that helped me grow in my faith. In spite of being an infant in Christ and inexperienced in ministry, the Holy Spirit moved me to pray for those who belong to the predominant religion of that country. I found myself praying for them, telling them about Jesus, and sharing my testimony even in streets and inside taxis. As a new follower of Jesus, I once asked the Lord to explain to me how He created the universe. So I grabbed my laptop, went to YouTube, and typed, "How God created the world, the universe, man and woman, etc." I noticed that topmost was a CCF video entitled, "Christ is Supreme, Worship Him." So I watched the video, and to my surprise, it was about Jesus and how He really created the entire universe. From that day on, I constantly watched CCF preaching videos afterward. In 2019, I had a vision. I saw Jesus, and He gave me a message that He is coming back soon and great sufferings will happen prior to His coming. I also felt He was leading me to give up my career in UAE, go back to Philippines, and tell my family and relatives about Him. And so I obeyed Him and came home. By God's grace, I shared the gospel with my wife, Nerissa. She fully surrendered her life to Jesus, and together we were baptized. We began discipling our children. Thank you. Praise God. We began discipling our children, leading them to grow in faith and follow Jesus. We also shared the gospel with my in-laws, and by God's grace, they both decided to get baptized just this month. Thank you, Lord Jesus. All praises to Jesus. At the start of 2021, Nerissa and I decided to join a CCF couples D group. I noticed that our D group leader looked familiar to me. Then I suddenly remembered that he once shared his testimony about how, as an Uber driver, would share the gospel to his passengers. His example encouraged me, and the D group helped us to grow in our faith in Jesus. By God's grace, my wife and I are now leading our own couples D group. Amen. The Lord Jesus continued to work miracles in my life, one of which was the complete healing of my intestinal problems.
These days, my wife and I continue to pray for and share the gospel to people, even to strangers in public places. I would share in such places as the MRT or LRT, where I stand and pray for anyone and everyone. There are those who are not receptive to the gospel and will humiliate and ridicule me. But instead of reacting, by the power of the Holy Spirit, I respond with God's compassion, showing them the love of Jesus Christ and praying for them, that Jesus would touch them and help them know Him just like what He did for me. Now is really the time for all people to come to know Jesus because He is coming back again. I'm holding on to Galatians 2:20. It says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. I am Marlon Villamater, saved and transformed by grace of the Lord Jesus Christ, and looking forward to His glorious return. To God be all the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Now, alam niyo po, ito nakakatuwa, no? Si Arnel, yung kanyang D-group leader, kasama niya minsan nagsishare ng gospel, tama? Ayan. At andun po yung kanyang pamilya. Anong pa? Nerissa? Nerissa? Tayo nga kayo. Ayan. Pati mga anak. Ayan, nakakatuwa. Punta na rin kayo dito para mapag-pray natin. Pag-pray natin po sila, no? Pero nakakatuwa po kasi yung kanilang passion, dahil sa pinaalalahan sila ng Lord na darating ako ulit. Darating ako ulit, malapit na. Kaya, wag kayong, wag lang kayong magsusuko and continue to live faithfully dahil hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Amen po? Pwede natin sila pag-pray sandali? Tayo muna tayo para pag-pray natin sila, ingatan sila ng Panginoon Diyos. Before I end with one story. Father God Almighty, we thank you, Lord God, for Marlon and his family. Thank you, Panginoon Diyos, kay Arnel, nakasama nila, Panginoon, na tumutulong para sa po'y lalo pang lumago sa kanyang ugnayan sa inyo. Father God, thank you for using all of them to advance your kingdom. Knowing, Lord God, many more people are being brought to righteousness dahil sa passion na binigay sa alam puso, knowing that you will be coming back soon. Father God, we are all excited to see you. Father, I know that the end times to many people, talagang malungkot. Ngunit, thank you, God, for rescuing us. And to us, it is really a new beginning, a new heaven and new earth. And we're excited to be with you, Lord Jesus. So continue to protect my brethren, Father in heaven, and continue to use them for your glory and honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. God bless you. God bless you. Now, before I end, gusto kong sabihin sa inyo, but as for you, listen as for you, go your way to the end, then you will enter into rest and rise again for your allotted portion at the end of the age. And friends, naalala ko lang, meron pong isang babae. Ang pangalan niya po ay si Clara Gant. Nung kinasal po sila, nangako siya talaga, till death do us part. But few get a chance to prove it. Sabi niya, ito na yung pagkakataon na pinakita ko ni Clara. In 1948, she married to Joseph Gant. At nagkataon po si Joseph, pinadala po sa Korea para tumulong bilang hukbo. At hindi na ho siya nakauwi. Sabi ho sa kanila, mag-asawa ka na ulit. Sabi niya, hindi, ang problema, hindi lang mahanap yung bangkay. Hindi lang mahanap yung bangkay. So sabi niya, pero pinasabi sa kanya, mag-asawa ka na ulit. Hindi, nangako ako na hanggang kamatayan, hindi ko siya ipagpapalit. At umabot na po ng lagpas 94 na po siya nung matagpuan po yung katawan ng kanyang asawa at inilibing. Pero she remained faithful to the man he married. Nung panahon naghihintay siya, nagpatayo pa siya ng bahay. Das bahay na ayon sa disenyo ng gusto ng kanyang asawa. Sobrang inanda niya kanyang sarili. Pero alam po ninyo, sobrang katapatan na hindi niya ipinagpalit ang kanyang asawa. Amen po? Now, alam niyo po ba na tayo po ay the bride of Christ? At hindi tayong naghahanda ng bahay para kay Jesus. Sabi ni Lord, in my Father's house there are many rooms. I will come back and prepare a place for you. Alam niyo bang, kung tayo po ay excited na dumating si Jesus, lalong excited si Jesus, habang nilalagay niya ang bawat bricks, bawat parte ng bahay, sinasabi niya, I'm excited to see you, Cha, face to face. I'm excited to see you, Renato, face to face. Di ba? I'm excited to see you, Tom, face to face. Parang, I'm excited to see you, Bong, face to face.
I will be coming soon. I will bring you to myself, for you will be with me forever. Amen po? Kaya, ang tanong sa atin, ganun din ba tayo ka-excited? Na masasabi natin, Lord, hindi ko kayo pagpapalit kahit ano. That you will remain faithful because you have such great hope for tomorrow. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, such excitement is something that you cannot invent. Hindi mo pwedeng pilitin yan, mag-excite ako, tatry invest ko, mag-excite ka. No. It is an excitement of the Holy Spirit in you to glorify Jesus because He was given to us to glorify Him. Kaya mga kapatid, kung ang sarili mo, hindi ka sigurado that your name is written in the book of life, I'm telling you now, Jesus Christ came and died on the cross for you. And He rose again from the dead. And just as He was being lifted up in the heavens, He will come back again and the whole world will see that He is coming and He will rule over His creation. And all those whose name are not written in the book of life, it is sad to say that they will suffer in eternity, 24/7, forever and ever. But God somehow placed that burden in our hearts, telling us how much He loves these people. And He wants to make use every one of us to reach out to them, to tell them there is hope for tomorrow because Jesus is alive and is coming soon. Mga kapatid, kung hindi ka pa handa, ikaw mismo, because you are not even sure of your relationship with Jesus, it is not about what you did and you're doing. It's about what Jesus Christ accomplished. But you have to surrender your life to Him. You have to accept Him that He is your King. And if He is your King, you will be waiting for His coming. And will be faithful doing what He wants you to accomplish while waiting. Kapatid, kung gusto mo maging tiyak, why don't you just humble yourself and say, Lord, ako po, gusto ko po makipag-ayos sa iyo. At tinatanggap ko kayo ang kabayaran ng kasalanan ko at kayo ang aking buhay. That I can also say, I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Kung yan ang desire ng puso mo, pakitaas mo kamay mo na talagang with humility. Lord, ako po yun. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Ganun din sa upper balcony. Yes. At ganun sa mga nanonood sa online. I'm telling you, surrender your life to Jesus. And for those who raised their hands, sabi mo, Panginoong Jesucristo, thank you for the assurance that you paid all the cost, Father God, of my sin on the cross. Salamat, Panginoon, that you died on the cross for me. And you rose again from the dead to prove to me that all of my debts are paid. And indeed, thank you for your promise of eternity. That in you there is eternal life. For you are the only way, you are the only truth, you are the only life. And no one can come to the Father except through you. And Lord Jesus, I surrender my life to you. And make me a person that you want me to become. Lord Jesus, take over me. Let me die to myself and live only for you who loved me and gave yourself for me. Thank you, Lord Jesus. Lord, you are now my Lord and my Savior, and allow me to follow you. Teach me what to do, that I may, Father God, accomplish the work that you have entrusted me to do. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Father God, for those who prayed those prayers, may you empower them and fill them with your Holy Spirit, and allow them, Father God, to speak your word, to speak the good news with boldness, coming from you, O Lord. And thank you, Jesus. Fill our hearts also with excitement for your coming. Yes, there may be testing. Yes, there may be trials. But thank you, Lord our God, that if you are with us, who can be against us? Lord, I pray that right now we commit ourselves to you, Father God, and for every family we represent, Lord God, that we will remain faithful to you by your grace and by your mercy, by the power of your Holy Spirit, and we will keep on speaking the name of Jesus wherever we are. Hallelujah. Thank you, Lord. May you save our country, O God. May you save our kababayans. And may you use us, Lord Jesus, not only in this world, in this land, but also to the remotest part of the earth. In Jesus' name we pray. Hallelujah.
Amen, amen, and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saki upang sagutin ang ating mga katanungan. Maraming salamat, Pastor Bong, sa iyong mensahe. Kamusta po kayo? Buti naman sa biyaya ng Diyos. Okay, praise God po, Pastor Bong, sa inyong message. At ito po ang aming unang katanungan, Pastor Bong. Hindi pa ba sapat ang pagiging mabait upang masabi ko na handa na ako sa pagdating ng Panginoon? Ayan. Alam mo, magandang tanong yan. Kasi sa marami, kaya sila natatakot sa pagdating ng Panginoon. Kasi iniisip nila, una-una, hindi pa ako ready. What do you mean by being ready? Kung ang pinag-uusapan natin is salvation, ang ating kaligtasan ay dahil lang sa ginawa ni Jesus Christ. Hindi dahil sa atin. Diba? He died on the cross for our sins. And He rose again from the dead. So, yun ang ating qualification to be with God. Kanya lang, when it comes to awarding, all of us will face the Lord and we will be judged according to what we did and we will be rewarded accordingly. Na lahat ng ginawa natin dadaan sa apoy to be tested kung ito'y gawa sa wood, hay, or straw, or kaya naman ito'y gawa sa gold, silver, or precious metals. So, importante na yung ating paghahanda, hindi, ulitin ko, para hindi tayo matukso, na hindi yung mabait para tanggapin tayo sa langit, kundi matanggap natin na tayong lahat ay makasalanan at si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. But again, when it comes naman to rewarding, ang isip natin is, it is our ambition not to please the Lord in everything that we do. Upang pagdating ng araw, marinig natin mula sa Panginoon Diyos, well done, good and faithful servant, enter into my rest. Alright, maraming salamat, Pastor Bong. At nabanggit niyo po, Pastor Bong, yung word na test. Natutunan po namin ngayon, Pastor Bong, sa ating ikalawang katanungan na ang mga nakikristo ay patuloy na matitest o kakaharap ng pagsubok. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga taong kasalukuyang natitest ang pananampalataya kay Kristo o natitempt mag-compromise sa panahon na ito? Ayan. Una sa lahat, gusto ko paunawa sa iyo na hindi ka nag-iisa sa testing na dinadaanan mo. No temptation has overtaken you which is not common to man. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. So gusto ko paalala sa iyo na yung pagsubok na dadaanan mo, hindi yan lagpas sa kakayanan mo. Pangako ng Lord yan eh. And the temptation itself will give you a way out in order for you to endure it. Paalala ko sa iyo para hindi ka sumuko. Una-una, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataong magtagumpay. Yung testing is an opportunity to victory. At ang pangalawa, maintindihan natin na hindi natin to dapat harapin by our own strength. Harapin natin to sa strength ng Diyos. Kaya if God is with us, who can be against us? Diba? Kung natutukso ka mag-compromise, then remember this. Those who live a godly life will be persecuted. And blessed are those who are being persecuted for righteousness' sake. Bakit? Because great is the reward. No, don't compromise your faith. Be faithful because God is faithful. Diba? At hindi lang yon. Be faithful because God wants you to be overcomers. And we are indeed more than conquerors in Christ Jesus. Alright, praise God, Pastor Bong. Pastor Bong, sa aming ikatatlong katanungan, dahil sa internet ngayon, samot-sari ang mga nakikita o nalalaman tungkol sa end times. Kung minsan ay mas nasusubayban iyon kaysa sa mga pag-aaral ng Biblia. Ano po ba ang balanse, Pastor Bong, sa approach na ito upang maintindihan namin ang end times? Exciting na malaman how the Lord is fulfilling His words, no? Yung kanyang mga propesya. Nakaka-excite yun. Pero, lahat ng explanation na yan at yan ay mga speculations at interpretation at yan din na makikita natin sa internet. So, yung iba nasobrahan na lagi na lang yun ang iniisip. Kasi, maganda yun kung gagamitin mo yun sa layunin ng Diyos. Ano yung layunin ng Diyos? Sabi ng Bible, it's not for you to know the times and the epochs which my Father is already fixed, di ba? In His authority. Ano dapat magawin? But you shall receive power from on high and you shall be my witnesses in Jerusalem, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the remotest part of the earth. So what God wants us to focus on, tayo'y maging mabuting witness wherever we are. Dahil alam natin na God is truly coming soon. Kasi nakikita natin yung mga mundo, hindi naman naintindihan yan.
Bisan para alam na nila, lagot na tayo, matatapos na magugunaw ng mundo. Ang isip na apocalypse na matinding kahirapan, matinding problema, matinding pesting mangyayari. Pero hindi eh. Ang una sa atin ang inisip natin, we thank God for this fulfillment so that we can bring more people to Jesus Christ, where we can have talagang reliable na mga arguments na magsasabing totoo ang Diyos. Ito, ayan. So, sa halip na ubusin mo yung oras mong iniintindi iba't ibang interpretasyon sa internet, ubusin mo yung oras mong paano ka lalago sa pagmamahal kay Kristo at gawin ang kanyang kalooban. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, ang Intentional Discipleship Conference or IDC ay magaganap muli this coming January 23 to 25, 2025. Ang tema po natin ngayong taon ay Love and Truth Inseparable. At marami po kaming inihandang exciting plenary speakers and workshops para po sa inyo. Ang main hall tickets ay sold out na, pero wag po kayong mabahala. Meron po kayong pagkakataon na makakuha ng overflow tickets. Visit the idc.org.ph and that is for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone!